Naku po, tila hinaharang mismo ni Senate President Tito Soto na muling mag-imbestiga itong Senate Ribbon Committee kaugnay ng mga aligasyon po ng 18 ex-Marines na may kinalaman sa di umano'y napakaraming mga maleta na pagdideliver sa iba't ibang mga personalidad o politiko dito po sa ating bansa sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. at yung ilang mga kongresista at senador at mga miyembro ng gabinete. So sa patuloy na talakayan at debate sa Senado, ito iparirinig ko ho sa inyo mga kababayan at kung ano ang inyong magiging pananaw. Kasi ako naging tingin ko at persepsyon sa pagsingit ni Senator Soto, pumayag na ho kasi si Senator Ping Lacson na ituloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dito po sa 18 Marines at ang parang gusto na lang tiyakin ni Senator Marcoleta ay kung kailan, ano ang petsa. Oh, yun ho. Kasi maliwanag ho at marahil siguro napilitan na rin ito pong si Senator Ping Lacson na mag-imbestiga dahil sa talagang inisa-isa po ni Senator Rodante Marcoleta yung kanyang mga punto na tama naman ho na talagang dapat po na magsagawa po ng investigasyon para mas kumpleto at tingnan kung ano itong mga aligasyon ng 18 ex-Marines. At sabi nga ni Senator Marcoleta, meron naman po mga panuntunan at sistema sa Senado na kapag nakita ho at napatunayan ng mga senador na pawang kasinungalingan ang binabanggit at magiging testimonya nitong 18 ex-Marines, pwede ho sila ipakontempt. Di po ba? Pwede ho silang makulong. At gayon din ay kasuhan ng perjury dahil sila po ay manunumpa, di ba? Sa Senado na pawang katotohanan ang kanilang sasabihin. Pero dito ho mga kababayan ay napao ni Senator Marcoleta, ito pong Senator Ping Lacson. At uli, ito sa session hall nga mga kababayan, parang ang pinasabi pa ni Senator Lacson kay Senate Majority Leader Mig Zubiri. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan, itong magandang usapan ho ito Talagang subaybayan nyo itong video na ito, yung usapan at doon nyo makikita kung paano umeksena. Ito pong si Senator Soto na parang sa aking pananaw lang naman ewan ko kung sa inyong pananaw, na parang ayaw niya hong imbestigahan. Ito, panoorin niyo ho. Ito hong balitaktakan sa pagitan ni Senator Marcoleta at ito pong si Senator Lacson at gayon din yung pagsingit ni Senate President Tito Soto na parang ayaw niyang mag-imbestiga na hindi ko malaman. Sige, panoorin po ninyo. Ito hong ating video. Kung talagang pinaninindigan ni Senator Lacson yung patakaran na kanyang huling sinabi at binigyan ng emphasis kung saan ang mga ebidensya pupuntahan natin. Napakarami ko pong sinabi kahapon do sa aking privilege speech, inisa-isa ko yung dapat napuntahan natin para sa ganon lahat ng inaakala nating mga ebidensyang magtuturo kung saan dapat at kung sino dapat ang managot, doon lang natin makikita at ang taong bayan po ay nakikinig at nagbabantay. So, gusto ko pong malaman, Sir President, kung totoo po lahat ang kanyang paninindigan na pupuntahan natin ang lahat ng ebidensyang maaari nating makuhanan, pwede po bang revisyuhin niya yung aking privilege speech? Nandun po lahat, inisa-isa ko. At nagtapos nga po ako doon sa 18 ex-Marine officials sa iba pa yatang mga official ng ating sandatahang lakas ang nandun. Lahat po ba nun ay pupuntahan natin? Open po ba siya, Mr. President, na puntahan natin? Alang-alang doon sa pagkuha natin ng katotohanan. At makukuha lang natin ang katotohanan kung aharap lahat ang mga taong binanggit ko sa aking privilege speech. Huwag tayong magbibigay ng teorya ng kahit ano. Ako po inananalig na kapag sila'y humarap, may kakayahan naman ang komite, Mr. President. Makita natin kung talagang nagsisinungaling o hindi. Meron po tayong patakaran. Meron tayong remedyo kapag nagsisinungaling sila. Nakukontempt natin, ikinukulong po natin ang nagsasabi ng hindi totoo. Payagan lang natin, lahat sila may karapatang magsabi, mag-contribute sa ikahahanap ng katotohanan na lahat po tayo ay merong interes. Yun lang pong gusto ko malaman, Mr. President, kung si Senador Lacson po ay tapat sa kanyang paninindigan, dapat sana lahat po ng aking sinabi, hindi naman po makakasama, makakatulong po sa ating lahat para makagawa tayo ng isang ulat. Sapagkat ngayon, kagaya po ng kanyang inamin, ang tagal na po nung sinirculate na ulat na sa online
At sabi niya, isa pa lang po ang pumirma. So, pwede po bang malaman sa ating kasama, Senador Lacson, lahat po ba nung aking binanggit sa aking privilege speech ay tutunguhan natin sapagkat potential po na panggagalingan ng maraming ebidensya? Para tapusin na po natin ito. Senator Lacson sat down. He no longer has the No, floor. Mr. President. The Majority Leader. Yes, para wala nang daw gulo, di pa lalaking gulo, binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Ay, hindi ko na po alam yun. Kasi po, kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Kaya gusto ko pong malaman, kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganun? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. Mr. President, may I respond? Yes, Senator Lacson. Isa lang po pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. That is correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but, pipirmahan again, partial report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong merong kaso at meron ongoing case. So I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga taong inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin, pwede palang i-demanda na lang natin gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can do that. It's Kaya nga better po. that we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue kasi po sumagot na si Senador Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po hinihingi ko. Yes. He has not given the schedule yet. And he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do. O, yun po. Napanood nyo ho, mga kababayan. Kasi nagulat lang ho ko dahil sa napao na po ni Senator Marcoleta. Ito pong si Senator Lacson sabi, yes. O, ibinulong daw kay Senator Mig Zubiri na siyang majority leader. Tapos ay biglang inusisa ni Senator Soto yung tumayo na sige, sana pirmahan mo muna yung partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa naunang investigasyon. Pero sabi po ni Senator Marcoleta, wala nang partial, imbestigahan natin mabuti. So, umuuna itong si Lacson. Pero, biglang sumingit itong si SP Soto. Ang sabi niya, hindi, dapat discuss daw muna yan sa Committee on Rules. Bakit daw ho? Kasi, yung 18 ex-Marines ay kinasuhan daw ng cyber libel ng ilang kongresista o mambabatas. Kaya dapat na i-discuss daw kung pwede raw ipatawag. Diyos ko po buhay ito. Alam nyo, kapag pagkakasuhan pala ng cyber libel, yung isang gustong humarap sa Senado, pwede nang mapigilan. Masamang pangitain ho ito. So, sa mga susunod doon na mga may titistigo, para mapigilan mo na tumistigo ang isang tao, sampahan mo ng kaso ng cyber libel para hindi mapatawag ng Senado. Parang ganun ho ang binabanggit ho nitong si Senator Soto O ewan ko lang ho, pero kung inyong susumahin at hihimayin yung kanya mga binabanggit,
parang tutulo siya. Parang hindi siya pabor na magsagawa ng investigasyon ang Blue Ribbon Committee. Ewan ko lang kung bakit. Kasi dito kasama siya sa isinasangkot, inaakusahan na di umano ito manggap ng mali-maleta sa kanyang opisina sa Pasay. Yung kaya ang kinakatakot, yan lang po yung mga tanong.